Hello guys, ito na naman ako guys. As usual, yun kasi talaga ang ginagawa ko. Di ako nagsawa na magparating sa inyo sa likod ng mga nakikita niyo sa akin kung ano ako. Di ko kinakahiya ang sarili ko. Di ko kinakahiya na hirap ka huminga. So, magsabi kayo na magsabi kung ano-ano. Walang problema doon. Di ko yan kinakahiya dahil yun ang kalayaan ninyo na magsabi. Yun nga lang. Manuri muna kayo bago kayo magsalita na magsalita na dahil yun na ang kalayaan ninyo. Baka bukas makalawa, magulat na lang kayo na mabulaga kayo. Wala yan sa kondisyon ng katawan ko. Wala yan sa sipong ko o ano man ang katotohanan na isiniwalat ko. Kaya ako, never ako masaktan guys. Ano man sabihin ninyo sa akin. Dahil alam ko talaga, totoo akong ginamit ng Diyos. Magalit na kayo sa akin, wala akong makialam. Magalit kayo harap-harapan, sasagutin ko kayo harap-harapan. Himay-himayin natin kung saan ako nanira, sinungaling, o ano man. So, ka-live ko na to. Pag-usapan natin yung ipaliwanag ko. Dahil, kung napansin nga ninyo, laging nagla-live si Milky Gira. So, sa bus. So, yun, malaking bagay yun. Salamat tayo kay Milky na kahit paano, kusang loob nilang ginawa yung pagla-live. Napuri ng Diyos yan, 100% ako. Katunayan, magpatuloy sila kapag la-live. Nagpatunay na wala siyang kinakatakutan at kasama yung doktor niya si Julius. So ngayon, maraming namumuna sa kanila na nagre-react tungkol sa mga sinasabi ko. Una lang masabi ko, si Milky at si Julius, walang kinalaman yan. Sa kanila lang, nag-share sila kasi sila mismo ang saksi at nagpapatunay. Unang-una, napatunayan nila na totoo ako. Bakit? Hindi pa nila ako nalapitan, narinig pa lang ang mga video, so nag-share sa kanila na nanggamot ako at nangaral ng libre. Absolutely free. Ngayon, basta sila nanood ng video, so lumapit sila. Tulad ng si Milky. Meron siyang problema na kitaan siya na may bato sa pancreas. At yun nga, parang pinagpahanda yata sila ng doktor ng 150,000. Malinaw yan. Ngayon, dahil wala nga, ano naman ang trabaho ni Milky, driver. Magkano naman ang isang araw sa driver. Tapos, hindi pa palagi. Parang commission lang yata ang ano nila o ano bang sa driver, hindi ko alam. Pero kung iisipin ninyo, magkano lang kinikita, hindi talaga sila provide ng 150,000. Bukod pa doon, kasabay yung anak niya na nagkaroon ng problema din sa atay, yung anak niyang lalaki. Nanilaw na nga yung anak niya
tsaka yung problema sa naramdaman niya nung bloated palagi. Sign niya ng guys, manilaw ang tao, mata, balat. Sa atay, mostly yan ang problema. Tsaka bloated palagi yung tiyan. Masakit ang tiyan. So, yun atay. So, yun na naman ang anak niya. So, nung ginamot ko, gumaling. Halos magkasabayan. Sabay talaga yan ginamot ko. Yung anak niya lalaki, at saka si Milky Sigira mismo, mayroong proseso yan kung paano ko ginamot. Yung nagawa ng pangangaral. Ang bato na nakuha kay Milky, 16 ba yun? Ang bato ng lumabas. O 20, o 20 something. Ito yung matandaan ng batong lumabas sa niya, galing sa pancreas. Mula noon, never na siyang makaramdam ng sakit doon sa katawan niya. Pangatlo, napatunayan din nila na to ako at saka si Julius din. Yung asawa niya, ginamot ko rin. Isusugod na nga sa hospital. Naman sakit ba yun? Sa ulo. So, ginamot ko. Gumaling din. Dalawang beses yata akong ginamot yan. Asawa ni Julius. Libre din. Absolutely libre. Ayun. Kaya sila, nag-share talaga. Kasi sila ngayon nakasaksi. Sila yung nakapatunay na kung ano yung narinig nilang share sa nakapag-share sa kanila, totoo talaga. Di ba? Yung sinasabi ko nga, boses ko makapagaling. Nakakita ko na kung ano marises ng tao. Nakita ko ng parating. So, dahil gumaling sila at nanginabang, nagsishare sila ngayon. Yun yung naging bahagi. Wala kaibahan niya doon sa ibang namimigay ng flyers na hanggang sa ngayon, patuloy sila sa pamigay. Kasi sila mismo nakinabang. Pamilya na mismo nakinabang. So, yun din yung ginawa nila ni Milky. Na nagpatuloy sila sa pag-live dahil yun din ang mas madali sa kanila na mag-live kasi nagsishare sila. So, ngayon, sila yung natawag natin maging bahagi. Ngayon, nag-message kasi sa akin si Rosalie Isguera. Na sabi niya, Sir Nars, sabi ni Julius na kunti na lang daw sumasakay o umakyat. Ang ginamit niyang words, kunti na lang ang umakyat sa bus na pasahero. So, isipin mo na paisip ako, ano kinalaman ng live ko? Kasi takot daw sa live ko. Sir Nars, kunti na lang umakyat sa bus na pasahero kasi natakot sila sa live ko. Oh. Una-una, may tanong ko rin, ibig sabihin, yung mga pasahero na yun, siya sabi kay Rosalie o kay Melky o kay Julius. O Julius, Melky, Rosalie, hindi na kami akit sa bus ninyo kasi may live si Narciso Lalo. Di ba? Nakakatawa o nagpapatawa ba? Di ba? Anong kinalaman doon sa live ko? Hindi naman yan nakakasugat. Hindi naman nanakit. Di ba? Milky nga. Ikaw, nandiyan ka naman, Milky. Itanong ko sa inyo. Nakakasugat ba sa mga pasahero ninyo yung live ko? Nasampal ba sila sa physically? Di ba? Paano sila ayaw nang sumakay? Kasi, napilayan ba sila? So, kung ganito pala ang maging reason na bakit hindi na sila sasakay sa bus ninyo, isa lang ang dahilan. Nasaktan sila sa mga sinasabi ko na totoo.
Ngayon, kung ako naman ngayon ang sinasabi ko na totoo ang paniniwala ko, lalo na sa mga pare at pastor na sumasakay sa bus at mga madre, aba, totoo kami, di ba? Totoo kami. Isipin ninyo, matagal na kaming mayagpag, ilang dekada na, ilang henerasyon na namulat ang tao na kami ang totoo. So, anong gagawin? I-download namin yung video ni Narciso Lalo. Pakinggan namin yung mga sinasabi. I-download namin. Mayroon tayong batas sa lupa. Dalhin natin sa korte. Di ba? O ano ba? Nanira ba siya? Kung ano ba ang mga sinasabi niya? Dalhin sa korte. Ngayon, patunayan. Kung ano yung mga isiniwalat ko. Ganun naman kadali yun, di ba? Hindi kailangan na, uy, di na ako sasakay sa bus na yan, bus number na yan. Kasi, natakot ako sa live ni Rasulalo. Alam mo ba, nakakatawa guys, kung yun talang rason ninyo. So, ibig sabihin, yung pasahero ni Milky na yan, Julius, Rosale, sila din yung pabalik-balik sumakay sa oras na yon. Isa lang pala ang bus yan, galing Luton pa puntang ano. Kung ganun pala, di sila makakauwi. Kasi maghintay pa sila sa bus na mabalik. Di ba? Kung isipin nyo mabuti. Ngayon, masabi rin natin, yung mga tao na yan, yun na rin yung pabalik-balik. Ibig sabihin, naubos na lahat yung mga tao pa sumasakay, naubos yung lahat ng taga-Tagaytay, lahat ng taga-Cavite na side. Lahat na sila, ilan na ng tao, kumbaga, dahil lahat sila nakasakay na. Isipin nga nyo mabuti. So, hindi, para sa akin, hindi accepted yung, hindi rason na nasasaktan sila, hindi nasasaktan sila. Papalagay na lang natin, lahat na sila nakasakay. Wala namang problema doon, oh. Wala namang problema, Milky, Rosale, Julius. Walang problema doon na hindi kayo mag-live. Hindi ko naman kayo pinupwersa na mag-live. Di ba? Kusang loob naman ninyo, natuwa pa nga ako na, ayun nga, nag-live kayo, naging bahagi kayo, na kinabang kayo sa mensahe ng Diyos. Physically, mentally, at spiritually. Di ba? Ako, walang problema sa akin yun. Kayo nakakalam sa ano ninyo. Pero hindi naman yun ang dahilan. Hindi yun ang punot dulo. Ang ano ko lang, kung talaga ang pasahero ninyo nasasaktan sa mga sinasabi ko, yung mga pare ninyo, mga pastor ninyo, karamihan sa inyo yung mga Iglesia ni Cristo na sumasakay, mga madre na galing sa Palapala, papuntang Maynila. Alam niyo, mga madre, pare, o pader, o pastor, hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo. Pinagmalaki ninyo na kayo ay tunay at totoong pinag-utusan ng Diyos. Tapos ako, Narciso Olalo, ordinaryong tao na binansaga ninyong false prophet. Hindi nyo kayang sanggupain. Sige nga, di ba nakakaya para sa inyo na? Hindi ba ito sampal sa mukha ninyo kung yun pala ang dahilan? Di ba? Ito lang kayo mga madre. Sumasakay kayo sa bus na yan. Nagtatago na kayo. Nakamas na kayo, nakasobrero na kayo, tunod takip ng mukha ninyo, hindi na kayo nagsusuot ng damit ninyong madre. Sige nga. Akala ko ba kayo totoo? Ako, false prophet. Tapos ngayon, natatakot kayo. Hindi kayo dapat matakot. Ipakita yung mukha ninyo. Kung talagang totoo kayo, tumawag kayo sa phone ko, dito, sa Facebook ko. Total, katawag naman kayo sa Messenger eh. Tumawag kayo. O magpakilala kayo.
O lalo ako si sister ganito, o ako si pare ganito, pare ako sa Palapala, o madre ako sa simbahan sa kumbento saan man, di ba? Ako pastor ako sa Iglesia ni Cristo, pastor ako sa Born Again. O, magpakilala kayo, di ba? Kasi napanood ko yung mga video mo na lalo napanood ko pag-isahan masabi. Napanood ko yung mga video mo tila hindi yata maganda pandinig para sa amin. Oh. Kasi magtanong ko, saan hindi maganda? Oh. Sabihin din ninyo na. Kasi ito ang ginawa mo, paninira to. Di ba? So, siyempre, sasagot ako. Saan ako nanira? Oh. Di ba? Saan kayo nasaktan? Oh. Kung sinabi nasaktan kami sa mga sinasabi mo na hindi kami banal. Oh, ipaliwanag ko. Kahit kailan di kayo naging banal. Sabihin ko, ako mismo magharap sa video call, hindi yung sa kanila Melke, hindi lang sa kanila Julius, o hindi kanila sarili kayong sasalita. Sa video call tayo, kung gusto niyo, ibitahan niyo ako. Sa korte, mas maganda. Kasi may mamagitan Pag wala kasi yung mamagitan, kahit anong gusto natin sabihin, pwede natin sabihin. Magpaliwanag kayo, hindi kayo makikinig. Kasi wala na namagitan Katulad ng pastora doon sa Gimaras, nakaharap ko. Mismo personal sa kusada. Andiyan pare, nakaupo. Walang nanggawa ang pare. Nakaupo lang sa isang sulok, sa isang tabi, sa hagdan. Wala pa namagitan yun. Putak na putak yung pastora, pero ako, kalmado lang ako ng paliwanag. Pinayaan ko muna siya magsalita. So, anong ginawa? Nag-book out yung pastora. Kasi hindi naman kailangan tayo magalit. Hindi kailangan magputak na tayo ng putak. Hindi tayo kailangan mag-hysterical. Di ba? Alam mo, pagdating sa paliwanagan, kung talagang totoo tayo, hindi naman kailangan tayo mag-hysterical. Katulad nung sinabi ni Lord Julius na sa bus, nung isang araw ba o kahapon, nung isang araw ba yun? Kailan yun, di ko alam. Bago lang. Mayroong babae doon na nagsisigaw daw sa bus, nagdipa-dipa pa. Hindi, mayroong pinasa sa aking video, wala akong maintindihan na, kasi parang, yung salitang, alam mo ba yung nag-hysterical? So, wala akong malinaw na mapakinggan, kasi may exing video lang. Nakuha ko lang malinaw na mukha. Wala namang sense yun Alam nyo, pag malinaw lang yung pagkakuha ninyo ng video, ipopost ko yun Pero wala wala naman akong marinig. So, siyempre, pag ginawa mo yan sa isang tao na wala kang dahilan, mahirap yun. Pero kung nabanggit yan, pangalan ko, sa mga tinuturo ko, kung ano yung mga sinasabi ko, at malinaw, wala. Hindi kayo mabigo. Hindi kayo mabigo, Julius. Ako mismo ang magpo-post at titirahin at babanatan at paliwanagan ko siya o ano man yung gagawin ko. Katulad ng mga kabaong ng pastor na ipinopost ko sa wall ko. At ang react sila, sige, hindi sila makareact dahil nga meron kaming palitan doon. Dahil yun na sinasabi nga ng Diyos. Tuwing sa tanamdamin mo lang yung may kapalit at maribuhay kapalit nila. Yan ginawa ko para patunayan na totoo sinabi ng Diyos. Ngayon, yung babae ng hysterical, hindi naman ako na ng video malinaw na sinasabi. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya Parang, So, makita ko sa mukha ng babae, may saltik sa ulo. Kasi guys, makakabasa talaga ako ng tao, ng itsura, sa aura. Yung tanong sa akin ng pare, personal kami nag-usap ng pare Sabi niya, Lardenas, nakakabasa ka ba ng aura ng tao? Oo naman, father. Nakakabasa talaga ako. So ngayon, mas lalo nakabasa ako ng kung ano meron sa tao pag naging espiritu ako. Dahil totoo talaga na naging espiritu ako. Ngayon, nakita ko yung pasahero, talagang may saltik. Kahit pagkipagpustahan ako, may saltik. Una, bukod sa itsura niya, kung ikaw naman din na pasahero, matino naman ang pag-iisip mo. Pag nag-hysterical ka, magkakaroon ka rin ng saltik para sa akin. Nagpapatunay lang yan na ikaw ay isang tunay na
isa sa tunay na demonyo na pinaniwalaan ko at yun din ang sinabi ng Diyos, na ang tunay na demonyo ay tao. Ngayon, kung nasaktan kayo o natakot kayo sa mga live ko, nagpatunay lang din yan na kayo ang nagpatunay sa sarili nyo na demonyo kayo. Di ba? Sino ang magpapatunay na sino ang matatakot sa mensahe ng Diyos, salita ng Diyos? Di ba? Di ba ang tunay na demonyo? Kaya nga kayo, sa paniwala nga ninyo, pag mayroong mga sinasabi ninyo may demonyong lumapit o sumapit, may sinasabi ninyo, rejoke na spirit mo satan o ano-ano pang sinasabi ninyo. Ginagamit yung salita para ng Diyos. Di ba? Pinapalayo ninyo. Ako, bakit hindi ninyo i-rejoke? Sinasabi nga ninyo, ako, false prophet, o demonyo ako, o satanas ako. Yun naman sinasabi ng tao eh. Gamitin ninyo ang salita at pangalan ng Diyos. I-rejoke ninyo ako. Di ba? Di ba yung nakakatawa, guys? Ngayon, nasasabi natin na matatakot kayo sa live ko. Maaari kayong nasaktan. Kasi nga, totoo nga ang sinasabi ko. Tulad naman ng babaeng may salti ko, nag-hysterical sa bus. Nagalit siya kasi ang sinasabi ko tungkol sa mga pari at pastor na rapist. Isama natin madre na parausan ng mga pari para lubusin na natin at lagi ng Panginoon sinasabi yan. Sa tupa pa nga mismo nagsasabi na mga madre ginawang sex slave ng mga pari. Di ba? Yun yung parausan, di ba? Ano ba tawag nun? Tagalog na lang ang ginamit ko. Sa English, yung sinasabi sex slave, ang tawag nun. O ikaw may saltik na babae. Ngayon, nagagalit kayo sa sinasabi ko na ang mga pare rapist. Di ba? Suriin nyo muna. Meron naman kayong kamag-anak siguro na may mga cellphone. Sabihin nyo wala kayong cellphone. Meron kamag-anak siguro pamilya ninyo na may cellphone. Tingnan mo nga, Nick, o Doy, o tanong-tanong sa mga pamangkin ninyo o pamilya ninyo mismo. Tingnan mo nga sa YouTube. Ano mo dyan, rape case. Fresh rape case. Tingnan niyo, lalabas yan. Ang mga rape ng pare. O, rape molestia, o ano pa. Lalabas naman lahat yan eh. Kasi sinasulalo, yun ang sinasabi. Ngayon, pag search niyo na wala talagang rape case ng mga pare, doon kayo mag-react. Pero pag lumabas nga, doon yung makita, nagtambak pala ang mga rape ng mga pare, mga molestia ng mga pare. Hindi lang 100, 1,000 kung tutuusin. Di ba? Kahit nga sabihin natin 10 lang, hindi karapat dapat na gawin ng na pare. Unang-una, nagpakilala silang banal. Walang banal na gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. At kahit kailan, father, pastor, madre, walang isang taong naging banal sa buhay natin. Si Jesus Christ lang ang banal. Naniwala kayo ng banal? Nagpakilala kayong banal? Pero hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng banal. Guys, dito ipaliwanag ko sa inyo. Maraming beses ko na ito ipaliwanag. Iisa lang ang banal sa buhay ng tao. Sabi ko sa inyo. Anong basihan? Si Jesus Christ, ipinanganak dito bilang isang tao. Saan siya nagmula? Sa sapungpunan ni Mary na mama niya. Sinong nakabuntis kay Mary? Walang lalaking nakabuntis, di ba? Kaya nga Virgin Mary nga paniwala niyo eh. Kasi may anak na siya, virgin pa rin siya eh.
Bakit may virgin pa? Wala namang lalaki nakagamit kay Mary. Di ba? Kaya tinatawag ng Virgin Mary. Ngayon, nabuntis si Mary. Ano nakabuntis? Boses ng Diyos na nagparinig kay Mary. At magbuntis siya ng isang batang malusog na yun si Jesus Christ at ipananganak. At siya yung isinilang ni Mary na hindi siya ginamit ng lalaki. So, boses lang pinarinig. Yun yung naging dahilan kung bakit siya banal. Ngayon, noong iniluwal na ito ni Mary sa sapupunan niya, pumasok na ngayon yung banal na espiritu ng Diyos kay Jesus Christ. Kasi nga, gusto na niya magkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa para magpakilala na ang Diyos ay buhay. Kasi nga, ang mga tao noong araw, marami nang ginawang kademonyuhan sa buhay. Walang pinaniniwalaang may Diyos. Kaya nga ang Diyos noong araw, kung sino yung matapang, siya yung king. Kung anong gusto ng king na susunod. Kasi wala na silang Diyos eh. Kaya naisipan ng Diyos na magpakilala siya sa tao na may Diyos sa buhay ng tao at buhay ang Diyos. Kaya naghubog siya ng isang batang sanggol na iluwal ng isang babaeng hindi nagamit ng lalaki. Bumagbuntis siya na boses lang ng Diyos. At ilalabas ito at papasok ang Espiritu, yung banal na Espiritu ng Diyos. Kaya siya ang banal. Mga ugok. Naniwala kayo ng banal ninyo, ano nga ibig sabihin ng banal? Di ba? Ngayon, yung pare ninyo, yung pastor ninyo, yung madre ninyo, pinanganak ba sila ng boses ng Diyos? Nabuntis ba yung nanay nila sa boses ng Diyos? Di ba? Nabuntis kayo, pastor, pare, madre, binuntis kayo ng nanay ninyo, gamit ng tatay ninyo. Kaya kahit kailan, di kayo maging banal. Nagbanal-banalan kayo. O ngayon, kung totoong banal kayo, saan natin makikita na banal kayo? Di ba? At kung banal kayo, bakit nagagawa ninyo yan? Mga madre, nagpapanggap kayong mga banal. Kunwari, mga mababait kayo. Pero ang mga panggugugali ninyo, mas masahol pa sa hayop. At yan ang totoo talaga. Mismo ako nakakarinig, nagwituhan ng madre katabi ko sa bus. Sinisismis nila yung pare, naging boyfriend nila. Di ba? Kung anong ginawa ng pare sa kanila. Hindi nila alam, nakinig ako. At saka yun ang totoo. Yung madre, kaumusak ko, ginamot ko. Hindi siya nagsasabing madre, may asawa na siya. Pero nakitaan ko. Nasa record yan. Nakitaan ko na may boyfriend siyang pare at anong ginagawa nila sa pare. Silang dalawa. O ngayon, inamin ang madre, iyak ng iyak. Ang sabi nga niya, 35 years niyang itinago. Walang nakakaalam. Bakit nalaman ko? Na madre siya, na may asawa naman siya. At may mga anak. At nalaman ko yung ginawa nila sa pare. Isipin niyo mabuti. Di ba? Kayo mga madre, nagpapanggap kayong malinis. Pero marumi kayo. Sa sarili niyo, alam niyo yan. Kayo mga madre, nagpapanggap kayong malinis. Pag nagsalita kayo, talagang maamo ang salita ninyo. Pero sa kalooban nyo mismo, marumi kayo. Kayo mga pastor, gano'n din kayo.
Ngayon, sa palagay ninyo, nasakta kayo sa sinasabi ko. Di, i-download ninyo yung video ko. Di ba? Pero ito yung batas sa lupa. Ba't hindi nyo gagamitin? Gamitin ninyo. Kailan ko ba ituro sa inyo ito? Katulad ng sinabi ko nung pastora sa Gimaras. Tinuturuan ko siya kung paano gagawin. I-download mo yung video ko. Nagkalat yan sa lahat ng social media. Dalhin mo sa korte. Anong sinabi ng pastora? Di na, oy. Oh, sinungaling pala ako. Nanira pala ako. Tapos sabihin yung di na, oy. Isipin nyo mabuti. Ngayon, natatakot kayo sumakay sa bus? Anong dahilan? Ayaw nyo makinig sa mga sinasabi ko dahil masakit? Ay, nagpatunay lang yan na demonyo kayo. Tunay na demonyo kayo. Kasi ang paniwala ko, ang tunay na demonyo ay tao. Ngayon, kung talagang tama ang lahat na sinasabi ninyo na kayo ang totoo at tunay, aba, hindi kayo matakot. Harapin ninyo siya ng lalo dahil hindi kayo mabigo. Ano man ang gusto ninyo? Una guys, ituro ko sa inyo para maging malinaw sa inyo. Kayo mga pastor, kayo mga pare, hindi ko nakita ang mga mukha ninyo kasi hindi pa kayo nagpakilala. Yung mukha ko nagkalat ng social media. Walang binago to guys. Wala itong filter para masabi ninyong nagtago ako ng kubli ako. Hindi ako nagmamaskara. Walang filter to. Ito na yun. Kung anong nasa video, yun yung lalabas. Ito ituro ko sa inyo. Una guys, pastor, pare, madre, o sino man sa inyo. Suriin niyo ang mga video ko. Pakinggan nyo muna. Kung saan yung mga sabihin yung mabigat na pwede kong panagutan, yun i-download ninyo. Kung ano yung mga sinasabi ko, i-download ninyo guys. Bumili kayo ng may mabili naman dyan, marami na memory. Sobrang dami yan. Dami na yung ebidensya guys sa korte. Marami na kayong ebidensya na kukunin guys. Sabi ko sa inyo. Ngayon, nasa memory na, dahil yun sa korte, presenta ninyo kasi yun ang ipipilay doon sa hearing o sa pagdating sa paglilitis. O di ba, hindi ba hirap? Pero guys, bago umpisahan ang paglilitis sa korte, meron akong kondisyon. May kondisyon ako. Pag ano yung sinasabi ninyo na kayo ang totoo, at saka kung ano yung mga sinasabi ko na ginamit ako ng Diyos at totoo, sinasabi ko sa inyo, at ang turo ninyo totoo at turo ko rin yung sinasabi kong totoo. Lahat yan guys, patunayan sa korte. Pag hindi natin mapatunayan guys, na ang turo natin na ipinaglaban, nasabi ko sa inyo guys, pag hindi mapatunayan una, panindigan. Pangalawa, ipaglaban. Panindigan natin na tama. Tapos ipaglaban natin na tama. Para maging tama at yung ipinaglaban mo, magkaroon ng saysay. Patunayan. Patunayan natin. Anong patunayan ninyo? Na kayo banal? Anong patunayan ninyo na ginamit kayo ng Diyos? Anong patunayan ninyo na ang turo ninyo ay totoo at galing sa Diyos at tama? Yun din ang gagawin ko, guys. Ganun din ang gagawin ko. Kung anong papagaw sa inyo, yun din ang gagawin ko. Panindigan ko, ipaglaban ko, at patunayan ko. So, itong tatlo gagawin ko. Itong tatlo gagawin ninyo. Ngayon, guys, pag hindi nga natin mapatunayan, fire squad.
ang gagawin natin? Firing squad. Kung halimbawa, di ko mapatunayan, i-firing squad nyo ako. Saan nyo gusto? Sa harapan ng maraming tao, sa Lunita. Mas maganda doon sa Lunita siguro. Doon sa Monumento ni Rizal. Para magiging karoon ng saysay. Tapos, ganun din kayo mga pare. Madre, pare, pastor, o sino pa man yung mag-hain ng demanda. Bago pisa na paglilitis ha, gagawin natin to. Pirma tayo. O ako si Resolalo, ayon sa aming nakasundukan na pag hindi ko mapatunayan, i-firing squad ako. Total gay, isang putok lang naman yan eh. Di ba? Isang putok lang yan, tapos na. Point naman, i-diretso naman sa puso ng tao eh. Pag tira. Wala na, makalimot na tayo nun eh. Total, lahat naman tayo mamatay eh. Walang manatili dito sa mundo na ito na maging buhay tayo. Wala. At least magkaroon ng saysay yung pinaglaban natin. Di ba? So, ganun ang gagawin natin. O ngayon, kung kalimbawa, kayong mga madre, pare, siyempre, yun ang usapan na. Well, dapat pusasan tayo bago umpisa ng paglilitis. Pupusasan tayo para hindi tayo makatakbo. Baka mo yan, magtakbuhan kayo. Di ba? Kung sino yung demanda, dapat nakapusas na tayo. Hindi tayo kriminal, pero naman na yung usapan, baka bigla kayong tatakbo. Di ba? Walang ganon. So, para sigurado, may pusas tayo habang nililitis. Himay-himayin natin. Kung ano ba yung totoong sinasabi, ano ba yung nagagawa ko, saka sa inyo din. Ngayon, pagkatapos, dahil napatunayan natin, ako halimbawa, hindi ko napatunayan na kung ano sinasabi ko na, tulad ng sinasabi ko na, sinasabi ng Diyos na ang prayer of mind ko is para lalo ng pag naging espiritu ako. Dahil makita ako ng parating. Unahin natin. Yung Baging Yolanda, 6 o 7 beses ko sinulat bago pa nangyari. Ngayon, sinasabi ko na magkabusta ng kabaong. Mangyari ito sa Leyte. O, di ba? Ngayon, mayroon naman kakayahan ang korte na halongkat doon sa Facebook. Tingnan din doon. Totoo ba talaga na na-post ko bago pa nangyari Baging Yolanda? Totoo ba na sinabi ko magkabusta ng kabaong? At titingnan dito sa balita na nakabusta nga ng kabaong. Di ba? Ngayon, totoo ba nasa Leyte? O nasaan ngayon ang Tacloban o sa Leyte? So sa dalawa na guys, yan. Dalawa ha. Tugma. At ang na-post ko 5 months o 4 months bago pa nangyari. So tugma. So hindi ako mabitay guys. O hindi ako mag-firing squad. O ganun. So ngayon, para maging patas tayo pantay, kailangan kayo mga pare o pastor, madre, tapatan ninyo. Halimbawa, ang tatanong ko sa inyo, para matapatan ninyo, patunayan ninyo, father, pastor o madre, kung paano nyo nasabi na kayo ay isang banal. O ngayon, halimbawa, mapaliwalang yung banal. Saan, anong basihan nyo sa banal? Kasi ang banal ko, yun yung pinaniwala ko na yun ang naging banal. Kaya nga ang Diyos sinatawag natin banal na Espiritu. So, pumasok siya sa Espiritu niya, sa katawan ni Jesus Christ, kasi Jesus Christ ang tinatawag na banal at may basyan pa. Kayo, paano nyo paliwanag? Tiyak, hindi matanggap yan na maging banal kayo. So, ngayon, hindi nyo matapatan yung para maging tayo, di ba? So, mabitay kayo. Doon pa lang sa una pa lang na paglilitis, ma-firing squad na kayo. Anong gusto ninyo? Ituloy pa natin? Sige, ituloy natin. Ngayon, yung sinasabi ko na magkakaroon ng gera sa Ukraine. Na-never pa nangyari. Sinasabi ko na naisulat ko yan, July 14, 2014, 14 na siguro o 13. Yun ang sinabi ko. So, tingnan din natin doon sa pagsulat ko at kailan nga. Ngayon, nasulat ko guys, tugma naman. Na nangyari ang gera sa Ukraine 2019 o 18, 19 yata. Ngayon, nasulat ko na 2013 o 14. So, malayo pa ha guys. Kahit baguhin ko yung taon,
atras o abante man ng isang taon, matagal pa rin kasi 2019 eh. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 years pa na isulat ko. At tugma na sa Ukraine. Kasi nandun ang pangalan ng bansa, yun yung binanggit ko eh, Ukraine. So ngayon guys, tatapatan din ninyo yan. Ngayon, ano itatapan ninyo guys? Halimbawa, sabi ko, sige nga, ang sinasabi ninyo na ang dasal ninyo ay powerful. Patunayan ninyo na sinasabi ninyo na ang dasal ninyo ay powerful. Dahil makapagbago ng damdamin ng tao. O yan. Paano niya ipaliwanag yan na makapagbago ng damdamin ng tao? Dahil kung mapagbago ng damdamin ng tao yan, wala nang masama dito sa mundo. Lahat naging mabuti. Dahil isang dasal lang ninyo, magsama-sama, yung sinasabi niyo na ang dasal niyo pag magsama-sama, mas pakinggan ng Diyos. So, check, pakinggan ng Diyos. Sa dami ninyong simbahan, sa dami ninyong pare, dami ninyong madre, sa dami naniniwala sa inyo, ang bawat nagsimba na naniniwala sa inyo, nagsama-sama kayo magdasal. Ngayon, bakit hindi nyo nababago ang dami ng tao? Una, yung mga kurap na tao, dito na tayo mas madali. Yung mga matay na tao, yung mga adik na tao, yung mga nanakaw, yung akyat sa mga truck, ano pa man. Bakit hindi nyo nabago yan? Dapat wala na tayong masama dito sa mundo. Kasi pinagdasal ninyo eh. Mula sa masama, ipinagdasal ninyo, maging mabuti na sila. Di ba? Ngayon, hindi nyo matungbasan yung sinabi ko. Na sinulat ko. So, Paris Squad na naman kayo. Nakadalawa na kayong Paris Squad, ha? Bibigyan ko pa rin ng kayo pagkakataon na makatabla kayo sa akin. Dalawa yung tama ko. Dalawa din yung Paris Squad ninyo. Ano ba gusto nyo pag-usapan natin? Sasabi ng Diyos na ang parumahin ko is parumahin ko dyan kaya makakita ako ng taong buhay at mamatay. Ngayon, patunayan ko rin sa inyo yan. May mga tao na nagsasabi niyan at totoong nangyari yan. Dadami. Ilan ang tao kailangan ninyo? Personal, ipaharap ko sa inyo at bukod sa personal, meron ako mga video nila noon pa na nasa YouTube. Gamitin din natin yun. Di ba? Di tatlo na. Kasi nandiyan naman talaga. Ang gusto ninyo, yung namugat ng ulo, yung pumatay, no? O itong mga nakitaan ko, o ano, kasalanan. Yan lahat yung mamili kayo kung anong gusto niyo. So, meron na akong tatlo na tama ang sinasabi ko. At hindi ako nagpatuto at hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, hihingi naman ako sa inyo ng side ninyo. Nakadalawang bitay na kayo, Father, ha? Pastor, Madre, nakadalawang bitay na kayo. Ngayon, pangatlo, ang sinasabi ninyo na ang dasal ninyo sa kaluluwa ay makapagligtas. Paano nyo patunayan sa akin yan na ang pamisa sa kaluluwa ay makapagligtas? Siyempre, magpaliwanag kayo. Pero, pagkatapos lang guys, sasabi ko sa inyo, sa unang turo mo nyo pa lang, hindi na kayo magpamisa sa kaluluwa para iligtas. Kasi sa unang turo pa lang ninyo, magpasapi kayo, magbasa kayo ng Bible, maniwala kayo sa Bible, magsimba kayo, magbigay ng tithe, kasi nandoon ang kaligtasan. Yun yung sinabi ninyo, di ba? Doon ang kaligtasan. Ngayon, bakit nagpamisa pa kayo sa patay? Nandoon pala sa unang turo yun, makapagligtas na pala eh. Dapat, wala na yung pamisahan ninyo ang kaluluwa para iligtas. Kasi, pag ginawa ninyo yan, naging sinungaling kayo. Naging manluloko kayo. Naging maninlang kayo. Kasi yun ang sinabi niyo sa una eh. Magpasapi kayo, makaniwala ka ng Bible, magbasa kayo ng Bible, magsimba kayo, magbigay kayo ng tithe. Kasi nga, nandun ang kaligtasan. Pero bakit? Pagkatapos ng lahat, habang buong buhay niyang ginawa sa pagsimba o ano man yung turo ninyo, dinangkilik ng tao,
Pero bakit itong namatay? Kailangan yung pamisahan na walang katapusan para iligtas. Di ba? Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon din na ipaliwanag ninyo na ang dasal na ninyo makapagligtas. Na pamisa na makapagligtas. Paano nyo ipaliwanag yun? Na walang kaluluwang bumalik, walang paring nagsabi, Eho, Eha, sister, brother, huwag ka na magpamisa kasi naligtas na sila. Paano nyo patunayan yun? Hindi nyo kayo patunayan yun, guys. Walang kaluluwang bumalik, nagsabing naligtas sila. Pangalawa, guys, bakit nagtuturo kayo ng may impyerno sa kabilang buhay? Bakit nagpamisa kayo, pamisahan ninyo ang isang kaluluwa para iligtas? Na wala naman dapat ang impyerno ituro. Bakit? Sinasabi nga ninyo na ang lahat ng nakakasala, ano man ang bigat ng kasalanan ng tao ay pinapatawad ng Diyos dahil ang Diyos ang pag-ibig. So, hindi na kayo magtuturo ng impyerno. Wala nang impyerno sa kabilang buhay na ilaan ng Diyos. Dahil nasa turo na ninyo na ang Diyos ang pag-ibig. Gaano man kabigat ang kasalanan ng isang tao, ito'y pinapatawad ng Diyos dahil ang Diyos ang pag-ibig. Di ba? Ngayon, ituturo nyo may impyerno. Pag ganito pala ang turo ninyo, mother, sister, pare, father, o pastor, aba, naglulukuhan na tayo niyan. Sa dami na guys, nakita ninyo, puro bitay ang inabot ninyo. Ano ngayon? Mahabang pila yan sa Lunita, guys. Kung gano'n ang gagawin natin. Di ba? Ako, guys, didiyan talaga ako. Maniwala ka sa akin. Kaya, payo ko sa inyo, payong kapatid, payong kaibigan, payong maging totoo tayo. Real talk tayo. Suriin nyo muna bago kayo mag-hysterical o putak na putak. Dahil mapapahama kayo. Hindi man kayo mag-deal doon sa itapat ko sa inyo na firing squad. Dahil matatakot kayo dahil alam nyo hindi nyo kaya patunayan. Sa power ng Diyos, guys, hindi kayo makakaligtas. Maniwala kayo sa akin. Marami nang nangamatay sa ginagawa ko. Marami nang na-aksidente sa ginagawa ko. Marami nang napapahamak sa ginawa ko. Panalamin na ninyo ang Cebu. Sabi ko sa inyo. Nang pinupuna ako sa Cebu, yung pinaniwalaan yung santo ninyo. Na isiniwalat ko na itong lahat ay puro kasinungalingan. At maraming pumuna sa akin dito dahil nga diehard kayo sa santo ninyo. 5 years ago pa, o 5 years ago, 3 years ago, nag-umpisa ako sa Cebu. Ano pa ngayon? 2025. Mapalagay na lang natin, 2021, nag-umpisa ako sa Cebu. Malayo pa. Di ba? Anong mukhang bibig ko? Sa taga Cebu. Dahil nag-umpisa ako sa Cebu, at tinupuna ako sa Santo Niño ninyo, sisiguro ko sa inyo, dito darating ang malalaking trahedya. Saan ako nagkukuha nito? Sa sinabi ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Sa lugar kung saan maraming nagsasabi ng mga sakit laban sa mensahe ko na ipinarating mo, na dito ang malalaking trahedya darating sa kanila. At totoo yan, guys. Ayan sinong Felipe nanood, Felipe Alpino. Sa kanya mismo, sinasabi ko yan. At sa iba pang kausap ko. Ito guys, walang to, hindi scripted to, hindi ito usapan, hindi ito kasabuatan. Totoo yan guys. Ano sinabi ko kay nung Felipe? Nung Felipe, maraming mga landslide darating to sa Cebu. Maniwala kayo sa akin. At never pa nangyari yung winners out ang Cebu. Sa nangyari ngayong nakalipas. Ang daming buhay na lagas.
Ngayon, nasasabi ninyo, sinungaling ako. Hindi ako totoo. Paano ako hindi totoo? Sinasabi na nga ng Diyos, nagkatotoo. Ano sinabi ng Diyos? Ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon naapaw na. Ang dating lugar hindi binabaha, ngayon babae na. Ang dating tubig na katiyakat, ngayon akit na. At nangyari ito. Hindi pa rin totoo sa inyo to. Yung 1 times 1, 1 times 1, 1, 1 times 1 equals trahedya. Nangyari at nangyari. Ito naman ngayon darating yung Juan. No? Juan na bagyo na darating ngayon. At malaking malaki. Ano sinabi ko doon? Yung lakas, magdoble-doble. Yung sukat, magdodoble. Ang laki, magdoble-doble. Katulad ng lindol din. Lahat ng trahedya. Aksidente, ganun din. Yung 1 times 1, 1, 1 times 1, 1, 1 equals trahedya. Ito yung mga paniniwanan ko ng maraming beses. At nangyayari din. Ano sabihin nyo, hindi ako totoo? Ito yung sinasabi ko ng mga pare ninyo, mga mulisya at mga ripis. Nang ginawa naman talaga nila eh. Sasabihin pa rin natin, di totoo. At nanira ako. Ang paninira, hindi yan. Matawag natin paninira kung hindi ginawa ng isang tao. Ang sinabi ko, manloloko ang mga pare niyo, mga madre niyo, manloloko, manlilinlang, mapanglamang, mga ripis. Pag hindi lang gawain yan, guys, matawag akong napanira. Pwede na akong kasuhan. Pwede na akong makulong. Kasi nga, hindi ko nga mapatunayan eh. Na sinasabi ko, ripis. Pero nagtambak na ang kaso nila nakapost yan sa YouTube. At bukod dyan, sa mga paligid natin, sa mga pare ninyo, yung pare sa Tagulwan, yung si Padre Ramanten, may mga anak naman yan. Di ba? Kausap ko nga si Padre Ramanten eh. Na lagi ko sinasabi niya sa inyo, no? Binabanggit ko yan, nakausap ko yan. Pero yung nasabi nga niya, na pag nagtotoo ka, patuloy ka, ilang taon na yun. Ako hindi ko maniwala na walang anak niya si Padre Ramanten, hindi ko maniwala. Kasi lahat ng pare, basta hindi lang bakla, posibleng wala. Pero sa kanila, ipamukat sa tao, malinis sila. Pero kayo nasa paligid, alam niyo yan? Kayo mga nagsimba niya sa tabulan, alam niyo na may anak yung pare niyo. Pero, kalayaan naman ng pare yan eh. Siyempre, lalaki yan eh. Hindi ko naman sila biniblame na may anak sila. Pero ang masaklap doon, nagpakilala silang banal, nagpakilala silang walang anak, kung makilala silang hindi sila marunong gumamit ng babae. Kung ano yung naramdaman ng lalaki, guys, naramdaman ko lalabi lang isang tunay na lalaki, yun din yung naramdaman ng mga pare at pastor na yan. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin yan na banal kayo, wala kayong libong sa katawan. Huwag yung tularan si Jesus Christ na banal. Banal kayo, hindi kayo gagawa ng kalukuhan, hindi kayo gagawa ng kataranaduhan, hindi kayo malalaman sa kapwa, hindi kayo manloko. Banal nga kayo eh, nandiyan nga ang Espiritu ng Diyos sa inyo eh. Na banal na Espiritu eh, pero hindi siya pwedeng sumapi sa inyo o pumasok sa katawan ninyo para maging banal kayo kasi physical ninyo, hindi na kayo banal eh. Ipinanalaka kayo ng tatay ninyo at nanay ninyo. Yung nanay nyo, ginamit ng tatay nyo, kahit kailan di kayo maging banal. Ako, hindi ako banal. Kasi tinanggap ko ng nanay at tatay ko. Pero ang espiritu ko, guys, masabi ko sa inyo, kaya nakapasok ang Diyos na sinasabi niya, pag naging espiritu ka, ibig sabihin, sumasapi ang Diyos sa akin sa espiritu ko. Kasi malinis nga, guys, ang espiritu ko. Dahil sa paniniwala ko. Kaya sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa lahat kung saan ako, lumaki. Pumunta sa Camiguin, pumunta kayo doon, kung may record ako sa barangay. Kahit suntukan lang, maliit ako. O kahit suntukan lang, na may nagreklamo na nanuntok ako ng bata. Kahit isa lang, guys, makita ninyo. Kahit isa lang.
makita niyo yung record. Hihinto na ako sa ginagawa ko. Kahit isa lang, ha. Nandun ako sa Cagayan de Oro sa Corrales Extension. Pumunta kayo doon sa barangay doon. Hanapin niyo kung may record akong isa. Kahit anong record. Nanuntok man, nagnakaw man, o nanakit man, isang record lang. Kasi matagal ako sa Cagayan de Oro. 15 years o 14 years ako sa Corrales Extension. Ngayon, pumunta rin kayo sa Manila. Maghanap din kayo ng isang record lang. Nanuntok man, adik man, o nagnakaw man, o ano man ang ginawa ko. Isa lang guys ha, isa. Pag nakakita kayong record sa barangay, nasabi ko sa inyo, o sa police station kung saan man, isang record. Presenta nyo sa akin guys, hihinto ako dito sa ginagawa ko. Isa lang. Kailangan ko. Check, wala kayong makikita ng isa. Bukod dyan, sa paniniwala ko, natugma lahat. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Kasi siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaglikha at iba pang turo. Dahil naniwala ko na ang Diyos ng buhay ay buhay. Kasama ko sa lahat ng panahon. Ito din lumabas ng Diyos, ang sinabi ng Diyos. Ikaw ang tunay na niwala sa akin, Jesus Christ. Kanibero ka sa pili ko. Ang taong tunay na niwala sa akin, Jesus Christ, kasama nila ako sa lahat ng panahon. Yun ang paniniwala ko. Ngayon, sa paniniwala ko na yun, doon nakikita ng Diyos na malinis ang kalooban ko at ang espiritu ko mismo. Kaya ito yung ipinapalabas ng Diyos ang espiritu ko para pag na-espiritu na ako, doon na siya sumasapi. Sa espiritu, hindi ako nag-hysterical. Wala. Diba? Kung siya salita, sasabihin sinapian ng demonyo o ano man. Sa akin kay iba. Dahil sa panahon na espiritu ko, doon na siya sumasapi at doon na ako nakakabasa kung ano ang mensahe ng Diyos at ano ang gawain ng isang tao. Doon ako nakakita na ang taong buhay ay mamatay. May sakit o wala. Ibang klase sabi ano? Doon ko na malaman guys, pag istasadyain ko kayo kung anong ginawa niyo sa buhay. Doon ko na malalaman kung ano ang ginagawa niyo sa buhay. Kung meron kayo tinagutago sa buhay ninyo, doon kayo magugulat guys. Dahil ako ang mangungumpisal sa inyo. Ito guys, tutula to. Huwag kayong magkamali. Pagsagot ng tama. Kung tama man. Dahil maaaring maging mitsa na maglaho kayo na parang bula. Nasabi ko sa inyo. Huwag niyo subukan. Subok na sa marami. Kala ninyo, nagsasalita ako na empty-handed. Hindi guys. Buo ang loob ko guys, magsasalita. Dahil alam kong tunay akong ginamit ng Diyos. Hindi ako katulad ng pastor ninyo. Hindi ako katulad ng mga relihiyon dyan. Na sinasabing giyausap sila ng Diyos. Narinig na ang boses ng Diyos. Di ba? Ako iba. Pag sinabi kong narinig ko ang Diyos, kausap ko ang Diyos, may nagagawa ako. Ito yung sinabi ng Diyos. Boses ko makapagaling, malinaw. Makita ko ng sala ng tao, malinaw. Makita ko ng parating, malinaw. Recorded lahat yan. Documented lahat yan. Sa inyo. Sa mga pare ninyo. Mga pastor ninyo. Mga madre ninyo. Puro salita lang. Puro laway lang. Panis pa. Tapos kayo, mag-hysterical kayo. Subukan ninyo mag-react ng harap-harapan. Bago kayo mag-react, manuri kayo. Kasi magtanongin ko kayo, baka hindi nyo masagot. Nilalabanan ko talaga kayo ng fire squad. Maniwala kayo sa akin. Kasi para matulukan yung panluloko natin sa tao. Yan mga katapat eh. Tagal ko nang hinamon yung mga pare at pastor ninyo. Tingnan yung Santo Papa ninyo. Buhay na buhay pa, pinost ko na namatay ito Papa ninyo.
3 buwan lang yata, namatay sa Papa ninyo. Diyan na sa Papa ninyo. Diyan na kayo lumayo. Doon sa mga sinasabi ko, doon sa mga tao. Sinasamba ninyo sa Papa ninyo, tinatawag ko ng grandpa ng demonyo. Ang mga pare ninyo, pastor ninyo, tinatawag kong ama ng demonyo. Bakit? Totoo naman eh. Kaya ko patunayan, ang tao demonyo. Kayo, dagdag pa sa fire squad ninyo. Tatanungin ko kayo, paano nyo patunayan na may demon yung espiritu? Sige na, patunayan ninyo. Kung hindi ba kayo nakakatawa-tawa? Ako, kaya ko patunayan, guys. Maniwala kayo sa akin. Isang tanong ko pa lang sa inyo, nakakita ba kayo ng demonyo na bumulong sa tao na gumawa ng masama? Sige, paano nyo ipakita yan na may demonyo na nakita yung bumulong? Patunayan ninyo. Di ba? Bitay na naman kayo. Sus, naku, ang dami yung bitay. Ubos ang pare sa Pilipinas. Dito sa Australia, wala sa ninyo dito na pinaparada sa kalsada at sumasayaw-sayaw. Ibig sabihin, ang tao dito sa Australia, iba ang klase ng utak. Ibang klase ng utak doon sa tao sa Pilipinas. Kasi dito, ang santo ninyo, dito, walang gumagala, walang sumasayaw sa kalsada. Na walang tao dyan nagparada. Bakit sa Pilipinas ang kalat? Kasi nga, ang Pilipinas nga, guys, ang utak ng tao dyan, nasabi ko sa inyo, utak, talangka, na talampakan. Yan ang totoo. Ako, Pilipino ako. Pero ang utak ko nasa ulo. Ginagamit ko sa tama. Ito yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Nasabi ng Diyos, ikaw, bigyan kita ng tamang pag-iisip, tamang utak, gamitin mo sa tama. Tapos sa inyo, guys, anong ginawa niyo? Pinaubaya ninyo sa pare at pastor ninyo. Sila ang gumagamit sa utak ninyo. Kaya natawag kayo ng parang isang laruan o robot. Na ang remote control, hawak ng mga pare at pastor ninyo. Pwede yan kayo, di ba? Takot na takot kayo sa pare ninyo. Takot na takot kayo sa pastor ninyo. Takot na takot kayo sa mga madre. Di ba? Kaya hindi nyo magawa mag-share eh. Kasi natakot kayo sa madre, natakot kayo sa pastor, natakot kayo sa pare, na kamag-anak ninyo eh. O nasa mga pare na nasa wall ninyo eh. Sa malinaw doon, nahawak nila ang remote control para paggalawin kayo. Ano pa ba ang gusto niyong sabihin ko? Na malinaw naman talaga yan. Kaya ako guys, di ako natakot sa madre at pare. Yabi ninyo na kakarmahin. Ang karma. Totoo ang karma guys. Paniwala kayo sa akin. Walang karma sa gumagawa tayo ng mabuti. Sabihin ninyo, hindi ako mabuti kasi pinuna ko yung pare at pastor ninyo. Kaya sabi ng iba, irespeto natin, irespeto mo ang pare at pastor na yan, o madre. Ang respeto, sinasabi ninyo. Ibig sabihin, yung kaibigan mo, yung tatay mo, yung nanay mo, na magnanakaw, manluloko, hindi nyo pupunahin. Hindi irespeto ninyo bilang magulang. Irespeto ninyo bilang kaibigan. Kaya di mo punahin, kaibigan, huwag mong gawin yan. Masama yan. Kasalanan yan. O, di ba? Di ba? Tay, nay, huwag mong gawin na, nay. Kasi kasalanan niya magnakaw ka. Hindi mo punahin kasi nirespeto mo magulang mo. Ugok. Yan, totoo naman. Anong respeto na pinag-usapan? Alam mo yung respeto, guys, nasasabi natin. Yung gumawa tayo ng kabutihan. Irespeto natin ang sarili natin ba? Para irespeto din tayo ng kapwa natin. Di ba? Pag respeto mo pag-usapan, di mo pupunahin ng isang reliyon na di ko punahin yung pare na ginawa nila. Manahimik lang ako kumbaga. Kasi irespeto ko sila. Paano naman ma-realize? Na manluloko na pala sila. Maninilang na pala sila. Kung hindi ako magsalita. Sige nga.
Kaya nagpatuloy sila sa kasamaan nila, sa pagluloko nila at panlilinlang nila. Kasi nirespeto ninyo. Kaya namayagpag sila. At ito ang inutos sa akin ng Diyos, pinag-utos niya, manggamot ka at mangaral. At hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ko gagamitin ang respeto para manahimik ako. Dahil ito ang sinabi ng Diyos, manggamot ka at mangaral. Iligtas mo sila. Kaya gusto ko maligtas kayo, guys, at sila. Kung gusto nila. Ito yung ginagawa ko. 15 years ko nang ginawa. At yung sinasabi yung kakarmahin ako, nasaan ang karma? Mamatay ako bukas, hindi na to karma. Talagang oras na mawala ako sa mundong ito. Kasi 15 years na eh. Pero sasabihin yung kinarma ako, hindi ah. Ang karma guys, hindi po totoo yan. Ibinamulat lang nila yan na karma para hindi sila punahin. Para magpatuloy ang kasamaan nila. Yun ang totoo dyan. Kaya kayo nasa bus, kung talagang seryoso kayo, nandiyan ang sinasabi ko. Tapatan ninyo. Deal natin. Firing squad. Napakadali. Hindi kayo kailangan mag-sigaw-sigaw kay Wilke. Hindi kayo kailangan magsigi-sigaw kay Julius sa konduktor. Dahil hindi naman sila ang pinag-utusan ng Diyos. Nagsishare lang sila na patunayan nila na totoo ang sinasabi ko. Kung may problema man sa mga sinasabi ko, yun ang sinasabi ko. Gamitin niyo ang bata sa lupa. I-download niyo yung mga video ko. Hindi kailangan manakit. Hindi kailangan magsalita ng masakit. Sasabihin niyo kay Melke o kay Julius na, oy, brother, i-download ko yung video ni Solalo. Ako si pastor, ako si father ganito, ako yung para sa ganito. So, sabihin mo sa kanya na i-download namin, dalhin mo sa korte. Ganun, para alam ko, aware ko, para mabigyan natin ng oras, time na mag-live ako para mag-attend sa sabihin lang kung kailan. Total, pwede na sila bumalik sa inyo, Milke. Kung makapile na sila, kung kailan, para hindi na ako basta-basta makaway ng Pilipinas na may trabaho ako. Ganun na kadali yun. Hindi naman kailangan magsalita kayo ng masakit kanila ni Milke at kay Julius. Hindi naman sila yung pinag-utusan ng Diyos eh. Nagsishare lang sila kasi sila nakikinabang sa mensahe ng Diyos. Sila nakapatunay. Napatunayan nila ang totoo sinasabi ko. Ngayon, kung may masakit man sa mga sinasabi ko, yun naman ang totoo. Alam nga, hindi ko nasabihin yung rapist kayo nga pare. Nakikita ko naman talagang rapist. Hindi ko sasabihin yun para hindi kayo masaktan. Napaka-inutil ko na ng isip. Di ba? Ako naman yung nalabas. Ako ang inutil, tanga at bobo. Hindi ko sasabihin para hindi kayo masaktan. Nakabobo naman ninyo mag-isip. Ganun ako guys magsalita. Ginagamit ko talaga ng tamang salita. Dahil yun ang narapat. At hindi nyo pwedeng gamitin para sa akin yan. Paano nyo gamitin na para sa akin yan? Na hindi ba ako karapat-dapat na tao na paggagamitan ninyong ganyan, salita? Dahil ang utak ko ginagamit ko sa tama. Kung ano man yung sinasabi ko, lumalabas ang bibig ko, totoo naman lahat. Paano nyo magamit sa akin yan? Nasabi nyo, ako daw demonyo. Ako daw baliw. Ako daw nagpatuto. Ako daw impostor. Paano nyo magagamit sa akin yan? Hindi naman ako baliw. Hindi naman ako impostor. Hindi naman ako nasira ng ulo. Hindi naman ako naging demonyo. Saan nyo makita demonyo ako? Ang gawain ko ba, makademonyo ba to? Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-ikot kayo sa buong Pilipinas kung saan ako nakatira. Makakita na kayo ng isang record doon. Sa pulis man o sa barangay man. Ipresenta nyo sa akin. Dito na ako dito. Ang kapal naman ang mukha ko kung nasabi ko gano'n tapos meron pala. Di ba?
Pero sa inyo, nagtambak ang kaso ng pare, nagtambak ng molestya ng pare, nagtambak ng gawain ng mga pastor. Dapat isang pastor o isang pare, isang mari, walang gagawa ng masama. Nagpakilala nga kayo ng banal eh. Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi lahat ng pare. Kaya sabihin nyo hindi lahat, walang iisa na gagawa. Kasi lahat kayo nagpakilala kayong ano eh. Banal eh. Nag-aaral lang kayo ng maraming taon, banal na kayo. Kasi sabi ko sa iyo, sa harapan ng korte, magpaalam ako. Judge, pwede ko bang sampalin ang mukha nitong pare na to? Pag sinabi niya, sampalin mo. Sampalin ko baliktaran ng pare na yun ba? O, totoo yan. Bakit? Napakilala kayong banal, hindi naman kayo banal. Yun naman talaga dapat eh. Kayo, kung ano yung sinasabi ko, magpaalam kayo sa judge. Sampalin niyo ako ng maraming beses. Kung tulong-tulungan niyo ako, papayag ko magpasampal hanggang mamatay ako. Kung hindi totoo sinabi ko. Pero kung totoo, ako sasampalin sa inyo. Pila kayo yan. Lahat ng madre, lahat ng pare, lahat ng pastor, pila kayo yan. So, maglagay ako ng sapin sa kamay kasi baka ang kamay ko mabulok sa kakasampal sa inyo. Pag nakapag-react kayo, akala ninyo eh, alam na ninyo ang mga ginagagawa ko. Nag-hysterical kayo. Lumalabas tuloy, may saltik kayo sa utak. Mag-hysterical kayo, mag-react kayo, alamin nyo muna. Hindi yung basta-basta lang kayo mag-react, may tanungin ko kayo. May nabasa na ba kayo? Sa na-post ko ng katotoo? Sabihin nyo wala. Ay, baliw ka. May saltik ka sa utak. Bakit? Nag-react kang wala kang alam eh. Alam nyo guys, mag-react ka, yung may alam ka. Kasi pag nag-react ka nga wala kang alam, nung malabas yan, ikaw, siraulo ka. Mag-react kayo, wala kayong alam. Ano ni-react ninyo? Dahil narinig ninyo, yung sinabi ko, ang pare ninyo, rapist, mag-react ka agad. Dapat suriin mo muna. Gano'n ka totoo sinabi ni Sulalo bago ka mag-react. Di ba? Pagsabihan ko kayo, oy, yung kapitbahay mo magnanakaw yan. Mag-react ka agad. Paano naman kung sinabi ko lang yung magnakaw? Wala ka namang patunay. Di ba? Suriin mo muna. Anong ninakaw niya? Saan siya nagnakaw? Ano? Di ba? Bakit nasabing nanakaw? Hindi yung mag-react ka agad. Kaya, pag ginawa mo yan sa inyo, ginawa niyo yan, may saltik kayo sa utak. Alam niyo yung saltik? May sayad ba? Alam niyo may sayad? May tama. Ano may tama? Hindi sa luto Yung utak ninyo ba? May virus na. Anong malamang virus dyan? Yung galing sa paniniwalang namulatan ninyo na akala nyo yung tama. Namanipula na kasi ng mga pare at pastor ang utak ninyo. Kaya pag nagkapag-react kayo, akala ninyo kayo na yung tama. Ito yung kalaban ng Diyos sa tao. Kaya lumalabas, inutil ang pag-iisip ng tao. Ako guys, sabihin nyo sa akin lahat, tatawanan ko lang kayo. Lahat ng sabihin niyo, sabihin niyo sa akin. Naumayin ako sa sinasabi ng tao. Pangit ako, demonyo ako, sipunin ako, manluloko ako, o satanas ako. Ako guys, wala na paglangyan yan. Yung mga sinasabi ninyo. Yung sinasabi niyo, sipunin ako, tinanggap ko yan. Totoo naman, sabi ko nga sa inyo, maliit pa ako. Natuyo yung sipon ko sa sa braso ko. Pag tinuklap mo yun, parang plastic na guys. Naniwala kayo sa akin. Yung damit ko guys, ipupunas ko sa sipon ko. Hindi mo na matupi yung damit, sinanigas na. Di ba? O, totoo naman talaga yan eh. Hindi ko na tinago sa inyo yan.
Di ba katulad din yung mga pare at pastor nagmamalinis. Pero sobra pa kayo sa putik at dumi. Ako guys, hindi ako nahiya sa iyo ng reality. Pero bantay kayo guys. Yung sip-on ko guys, tandaan niyo yan. Maging baha ito. Maging tubig ito. At ito yung magpapahamak sa inyo. Yung sinasabi ko sa inyo. Alam niyo bakit? Ang sinasabi ng Diyos. Tuwing masaktan ang damin mo, laging may kapalit at maring buhay kapalit nila. Kasi once kinukutya ninyo ako, ginamit ako ng Diyos, tanggap ko naman yun. Nakutyan ako, pero bantay kayo. Na power ng Diyos ang kumikilos. Pag maging baha to guys, yung sabi niya, isip ko nga niya, di may isinga. Pag isinga ko to guys, buhawi ang labas nito. Naniwala kayo sa akin. Kaya ako hindi masaktan. Tatawanan ko lang kayo. Ay pagbalik niyan guys, delikado yan. Ako lang ang kinukutyang natutuwa. Ako lang kinukutyang tumatawa. Dahil ang kalooban ko guys, hindi tulad ninyo. Masabihan lang kayo ng pangit, natutuwa naman pangit, nagalit kayo. Bakit kayo magalit? Ipangit naman kayo. Ano sabihin ng tao? Gwapo ka o gwapa ka? Maganda ka. Ipangit ka nga eh. Di ba? Pag sinabi naman niya maganda ka na ipangit ka naman talaga, di siya na may problema sa pag-iisip. Di ba? Pag sinasabi na tao, pangit ka, yun ang paningin niya, eh, pangit ka talaga. Tanggapin mo. Kasi yun ang totoo eh. Ako, sabi ko niyo, sabihin niyo ako pangit? Bah, tanggapin ko yan. Anong gagawa ko? Yun ang paningin mo sa akin eh. Ano ipagpilit ko na gwapo ako? Na pangit naman talaga. Di ba? Ipaglaban ko yun. Namukha naman akong katanga-tanga nun. Mukha akong inutin ko mag-isip. Di ba? Kaya guys, pag sinasabi ng tao sa inyo, na pangit ka, yung mukha mo ba, o ano bang pangit sa'yo, ugali ba, alam mo naman talaga pangit, tanggapin mo guys. Ngayon, sa mukha mo halimbawa, o di gawa ka ng paraan, sus, maraming mga niya, pwede ka rin magamit kayo mga maxipil dyan, ang ginagamit nila. Ingat na kayo, baka masira mukha ninyo lalo. Pangit na kayo, lalo na kalit-silit siya mukha ninyo. Dala na mga ginamot ko. Eh, gumagamit ng kung ano-ano kasi, siguro, narinig sa mga kaibigan nila na, uy, alam mo, pangit ka. So, anong ginawa? Bumili ng mga yung taga Singapore yun eh. Marami naman gano'n. Eh, bumibili na sa mga gawa siya sa China siguro kasi alam niyo advertise, guys. Eh, siyempre, maganda ang mga presentation. Bumili. Lagay sa mukha. Para ka gumanda kasi, sinabi sa pangit. Sus, lalo nakapangit-pangit, guys. Nabulok ang mukha. Nagpagamot sa akin. O, awa ng Diyos, gumaling. Gumanda. O, nakapag-asawa ng New Zealand. O, nakaanak na nga yung busy sa akin. Kailan yung, nakaanak pa. O, so, ngayon, gumanda siya sa mga pangaral ko. O, nung puminis yung mukha, nakapag-asawa siya ng New Zealand. Na puti. O, isipin niyo yun, guys. Kaya kayo, kung sinabihan na kayo ng tao na, alam mo, pangit ng pag-ugali mo, ano gagawin mo? Magalit ka? Huwag ka magalit. Kasi totoo ng pangit ugali mo eh. Baguhin mo. Di ba? Pangit na pala ang pag-uugali ko. Saan ako naging pangit? Baguhin mo. Dahil sa pagbabago na yan, gaganda ka guys. Pangit man ang mukha mo, nadadala sa pag-uugali mo, ang sabihin na to, alam mo siya, maganda yan. O di ba? Pangit ka, pero maganda pag-uugali mo. Di ba? So, gano'n lang kadali guys. Daling inutoke ang pagkapangit natin. Marami na sabi, ay, pare, ang ganda mo na, ang gwapo mo na ngayon ah. Kasi maganda na pangito mo sa'yo, pero pangit ka. O, di ba? So, badala siya sa ritoke sa gawa mo. Kaya nga, kahit ano ka, pangit ang tao, pag magandang pinapakita mo sa tao, ang paningin ng tao sa'yo, ikaw yung pinakamagwapo at pinakamaganda sa balat ng lupa. Gaano ka naman kakinis ang mukha mo, gaano ka naman katango sa ilong mo, gaano ka naman kaganda sa kutis mo, ano man ang ganda paningin sa tao,
Pag ang pag-uugali mo pangit, ako guys, mas mabaho ka pa sa tae. Naniwala ka sa akin. Walang lalapit sa'yo, walang babati sa'yo at mag-recognize sinasabi sa tao. Si ano, ay, ang pangit yan. O, di ba? Yan, ganun yung tsura mo. Pero ang sinasabi tayo, pangit ka. O, di ba? So, hindi maganda, guys. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Ang magdala sa atin, yung pag-ugali natin. Yung gawain natin sa pangaraw-araw. Pangit man tayo, pero maganda naman pag-ugali natin, maganda tayo sa paningin ng tao. O, di ba? Di ba, ayaw ba natin mga pangit? Nasabihan tayo na maganda, gwapo, di ba? Ayaw ba natin yun? At least, pangit pa sa paningin nila, pero pakiramdam nila, maganda tayo. So, ganun lang yun, guys. Madali yan. Kahit saan nyo marinig yan, marinig natin yan. No? Kasi, nasa paningin natin yan, nasa pag-uugali natin, ang kapangitan man sa physical natin, wala yan. Buburado lahat yan, guys. Pag nawala tayo, pag namatay tayo, wala lahat yan. Pag nabulok yung itsura natin, naging iskal na tayo, walang maganda dyan, walang pangit yan. Pero ang maganda natin gawain sa buong buhay natin, pagkitungan natin sa kapwa, sa lahat ng napaligid natin. Mawala man tayo sa mundo, guys, mabulok man tayo, hindi na tayo makikita. Pero, nagpaiwang magandang alaala, guys, ang mga ginawa natin doon sa tao. Sa sunod mga henerasyon, hindi tayo makakalimutan sa mga ginagawa natin. Although, yung mga pangit naman ang pag-uugali o pangit ang pangagawain, naalala pa rin yun. Pero pangit pa rin, guys. Nanatiling pangit pa rin. O, di ba? Walang magandang maalala. Puro kapangitan pa rin ang naalala ng tao. So, ganun yun. Gusto niyo mawala sa mundong ito na malala kayo ng taong maganda? Kasi hindi na nakita ang itsura ninyo? Hindi pa kayo nakikita ng mga sunod na henerasyon ng mga batang hindi kayo naabutan? Pero masabi nilang maganda yun, di ba? Maganda pa rin paninig nila, maganda. Wala na kayo, pero maganda pa rin ang narinig ng tao. Pero pag pangit ka, talagang pangit yan. Walang katapusang pangit ka, guys. Bulok ka na, nasa impyerno ka na, pangit pa rin ang tingin sa'yo ng tao. O, di ba? So, yun, guys. Sana napulutan nyo ng aral itong mga sinasabi ko. Then, ito naman talaga sinasabi ng Diyos. Manggamot ka at mangaral. Kaya ako, guys, hindi mo ako mapahinto doon unless kung sinasabi ko sa inyo. Maghanap kayo ng isang record sa barangay o sa polis na mayroon akong ginawang masama. Mula nung maliit pa ako, kahit sanggol pa. Malay ninyo, sanggol pa ako. Na nakita ko ng tao, di ba? Malay ninyo, sanggol pa ako, nagnakaw na ako. Maghanap kayo. Mula nang sanggol ako, sa para walang, malay ninyo, nagnakaw na pala ako nung panahon na yun, gumagapang pa ako. O, di ba? Katulad ng mga AI ngayon, sanggol pa na, nagsasalita na. O, di ba? So, bigyan kayo ng isa lang ang makita ninyo hanggang sa kasalukuyan. Pag may makita kayo, yan, nahito ako dito. Pero pag wala, pagpatuloy ako dito. Kasi ito yung pinag-utos ng Diyos na mga gamot at mangaral. So, ganun man, mahaba na yata yung live ko, guys, sana marami kayong napulot na aral. Yun na sabi ko sa inyo, i-highlight natin yung mga nagagalit o nag-react. Manuri muna kayo bago kayo mag-react. Kasi mag-react kayo nga na wala naman kayong nabatayan, nagmukha kayong katawa-tawa at katanga-tanga. Maganda yung mag-react kayo. Pag naitanong ko sa inyo, mayroon kayo sasagot. So, magandang umaga sa inyo lahat. And, mamaya, baka may swap tayo. Abangan lang ninyo. Kung tuloy man, pero tiyak, wala namang kakulian. Siguro, alam naman ng Diyos lahat yan. Kita-kita tayo sa song. God bless sa inyong lahat. Hangad ko na ang tunay na niwala, iwas sa mga kapamakan, lalo na ngayon na may nagbabadyang malakas na bagyo, na lagi ko nasabi sa inyo na anong inaasahan ninyo sa Pilipinas na binansagan ng Diyos sa pasalan ng bansa. Kaya ito yan, guys, ang isa sa kinakatakutan ko.
ang Pilipinas talaga, maniwala kayo sa akin. Maraming darating yan na trahedya. At saka, yung dahil sa live nga ni Melke, na marami nagsasabi na kung ano, ingat kayo guys, no? Sa pagsasabi ng masasakit, dahil huwag niyo sabihin na malayo kayo sa ilog, malayo kayo sa dagat, sabihin niyo, pwede niyo magsasabi. Lalo na yung mula Luto niyan hanggang Tagaytay, ang live ni Melke. Ingat kayo, magsasabi. Kasi, alam niyo yes, ang power ng Diyos, guys, hindi niyo na ano yan. Marami yan na pwedeng mangyari. Kaya, siguraduhin lang ninyo na ang sinasabi ninyo, alam niyo yung tama. Kasi, malayo man kayo sa ilog, yung buhawi, guys. Yung lindol, guys. Yung hangin, guys. Yan, isipin niyo mabuti. Yung kita niyo yung mga lugar na dinadaanan ng hangin, yung nasa Fosco na pumapaswit yung hangin. Imagine niyo yan. Di mo mapaswit ang hangin kasi mahina. Nasabi niyo, sabi ko. Pwedeng bahay niyo, buwal yan, kayo matibay yung bahay na sinasabi niyo na, gawa sa simento o matibay na bakal. Wala yan, guys, sa power ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Isang ugalan ng lindol na malakas yan, durog yan lahat. Isang ihip lang ng hangin yan, guys, na malakas, lahat yan, guys, ililipad yan. Kaya huwag niyong ipagmalaki. Dahil, magugulat kayo, segundo lang, murado lahat. Kaya magsasalita ka ng masakit sabi sa ginawa ko, siguraduhin ninyo. At lagi kayong handa. Dahil malinaw sinabi ng Diyos. Kung saan ang maraming nangutya, doon ang malaking trahedya na darating sa kanila. Kaya ito guys, nasabi ko sa inyo, paalala ng Diyos lahat yan, at hindi dapat kayo masaktan, tanggapin ninyo. At tatlo na lang kailangan ng Diyos, pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. And God bless sa inyong lahat and more power.